Kabanata 1811. Habang si Harvey ay nagmamadali sa pagpunta sa ospital, dinala ni Larry si Fred kasama ang iba pa na nasampal sa kanilang mga mukha matapos ng paninirang puri sa kay Cynthia at walang prinsipyong nakaupo sa pasukan ng suite ng ospital. Ang pagsupil ni Harvey ay nagawa na ang Hengdian World Studios sa pagkalugi. Ngunit matapos makuha ang suporta mula sa isa sa 6 na prinsipe ng Mordor, si Elias Patel, si Larry ay nasa mataas na espiritu. Wala ring pakialam si Larry na gumawa ng isang background check kay Harvey at dinala ang kanyang mga tao upang ipakita ang kanyang lakas. Si Fred ay isang partikular na menor de edad na karakter, ngunit hindi lamang siya ay sumipa sa mga trolley ng pasyente nang makarating siya sa ospital, siya ay pinaalis ang mga pasyente. Nang makarating silang lahat sa silid ni Cynthia, hiniling pa nila kay Harvey na lumabas at humingi ng tawad. Ang ospital ay nasa ganap na kaguluhan. Ang mga pasyente ay nagtatago sa likuran, wala sa kanila ang nang-ahas na lumapit sa kaguluhan. Si Old Niner, George, at Tyson ay nasa silid ni Cynthia. Handa si Old Niner na makuha ang kanyang mga tauhan upang makitungo kay Larry at sa kanyang mga tagasunod, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili matapos na mapagtanto na sila ay nasa Mordor at hindi ang Buckwood. Pagkatapos ay sumandal siya sa tabi mismo ni Tyson at bumulong, Tyson. Hiniling sa atin ni Ginoong York na bantayan si Cynthia, ngunit pagkatapos ay kung ano ang nangyari. Ang isang bangkos ng mga clowns ay kumilos sa ganitong paraan. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Dapat ba nating patayin sila? Patayin sila, mahinahong sinabi ni Tyson, pagkatapos ay naningkit ang kanyang mga mata. Maaari mo bang ihinto ang pakikipag-usap tungkol sa pagpatay sa bawat oras? Bukod, nasa Mordor tayo, hindi Buckwood. Dapat lang tayong maging mas maingat dahil hindi ito ang ating teritoryo. Si Old Niner ay nagyelo ng bahagya, pagkatapos ay tumango sa kasunduan. Sobrang tama ka, Tyson. Ngunit kung manunood lang tayo tulad ng mga taong ito, hindi ba iyon magiging nakakahiya para kay Mr. York? Magsisimula bang isipin ng mga tao na madali siyang mabubuli? Pagkatapos ay sumagot si Tyson, mahalaga ba ang katanyagan sa alinman sa atin ngayon? Si Ginoong York ay hindi ang uri ng tao na nagmamalasakit dito. Dapat kang magpahinga lang dyan, sinabi ko na kay Mr. York ang tungkol sa nangyari dito. Ang kailangan lang nating gawin ay protektahan si Miss Zimmer. Tulad ng para sa mga taong ito sa labas, malamang na sila ay tuturuan ng isang aralin ni Mr. York tulad ng dati, pagkatapos ay hindi sinasadya na bumalik upang tumawag para sa kanilang suporta at mabawi ang kanilang dignidad. Dapat lang nating hayaan silang maging mapagmataas at bossy sa lahat ng gusto nila. Dumating si Ginoong York sa Mordor upang tumaas sa kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi natin kailangang magnakaw ng kanyang limelight sa mga bagay na tulad nito. Matapos marinig ang mga turo ni Tyson, si Old Niner ay nagpapakita ng paghanga. Hindi nakakagulat na si Tyson ang hari sa mga kalye ng Buckwood. Kahit na si Old Niner ay isang tinatawag na boss mismo, ang kanilang pagkakakilanlan ay parang gabi at araw pa rin. Sa paghusga sa pamamagitan ng agwat sa kaalaman, ito ay mas maliwanag na. Tiningnan ni George ang tanawin habang puno ng pag-usisa, pagkatapos ay sinabi, dahil sinabi na ni Tyson ang lahat ng ito, parang dapat na may ginagawa din ako. Si George ay naghahanap ng ilang mga tasa na papel at nagbuhos ng tubig sa kanila, pagkatapos ay dinala ito sa harap ni Larry, na tumatawid sa kanyang mga paa sa harap ng silid ng may mga sakit, habang nakangiti. Salamat sa iyong pagsusumikap, lahat. Nakipag-ugnay na kami kay Mr. York, dapat narito na siya sa lalong madaling panahon. Bakit hindi kayo lahat uminom upang malinis ang inyong mga lalamunan? Bastard ka! Kumuha si Fred ng isang tasa at itinapon ang tubig sa mukha ni George. Sa palagay mo ba narito kami upang humingi ng pagkain? Dahil sa mga aksyon ni Harvey, ang Hengdian World Studios ay lubos na nagulo. At bilang isa sa mga tao na naging sanhi ng sitwasyon,
si Fred ay nasalubong ng isang barrage ng mga katanungan mula sa kumpanya mismo at naging sanhi siya ng isang malaking pagkapagod. Sinundan niya si Larry na yapakan ang isang tao sa araw na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya natural na nagdala ng pangangibabaw sa kanya. Si Fred na nagtapo ng tubig sa mukha ni George ay isang pagbati lamang. Marami pa ring ipapakita pagkatapos. Ang ilang mga babaeng kilalang tao na sumunod sa lahat ay nagpapakita ng mga mukha ng lubos na pagkasuklam. Nasakta ni Harvey sina Larry at ang Hangdian World Studios, hindi ito isang bagay na malulutas ng ilang tasa ng tubig sa mukha. Tumingin si Larry sa tanawin ng hindi matatag habang tinatawid ang kanyang mga binti at naninigarilyo ng kanyang tabako. Sa kanyang mga mata, dapat siyang magpakita ng pangangibabaw kay Harvey kung sakaling naisip ng mga tao na madali siyang binubuli. Hindi nagalit si George, pinunasan niya ang tubig sa kanyang mukha at mahinahon na sinabi, "Direktor Miller, napakalakas ka tungkol dito. Hindi mo ba alam na marami tayong pagkakataon na magtulungan kung magkakasama tayo?" Oo, umungol ka rito sa buong araw. Hindi lamang ang taong ito ay hindi nagagalit, kumuha pa siya ng tubig para sa iyo. Mabuti kung hindi mo ito tatanggapin, ngunit tinapon mo pa ito sa buong mukha niya. Hindi mo ba iniisip na medyo malupit ka? Totoo iyon. Parang isang kagalang-galang na tao sa labas, ngunit hayop ka lang sa loob. Ang mga taong katulad mo ay dapat turuan ng isang aralin. Kung lahat kayo ay mabugbog mamaya, wala rin tatawag ng pulisya para sa iyo. Matapos makita si George, na magalang lamang sa iba na ginagamot sa ganoong paraan, ang karamihan ay hindi makakatulong ngunit labis na nagagalit. Ito ay isang ospital, pagkatapos ng lahat. Si Fred ay masyadong malupit, at lahat ay hindi maaaring tumayo sa gawin na iyon. Manahimik, madilim ang mukha ni Fred. Ikaw ay mababang mga tao na maglakas loob sa harap ng marangal na si Mr. Chambers. Babalaan ko kayong lahat ngayon, lahat kayo ay pupunta ng tama sa ICU kung patuloy kang walang kaparirikan. Gumawa si Fred ng kilos habang nasa gitna ng kanyang pagsasalita. Ilang matangkad at malakas na lalaki na nababagay ay naglalakad habang pinupuksa ang kanilang mga leeg. Ang tanawin ay gumawa ang bawat mata ng pasyente na wala silang ibang pagpipilian kundi ang bawiin ang kanilang pahayag. Si Larry ay medyo walang tiyaga. Sinulyapan niya si George, na nagpapakita ng isang mainit na ngiti, pagkatapos ay malamig na bumulalas, "Kailan darating si Harvey York? Limitado ang oras ko. At ganoon din ang pasensya ko." Kahit na hindi nakikipag-usap ng malaki si Larry, mayroon pa ring aura ng isang upperclassman na maaaring madama mula sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng isang solong tingin, nagawa niyang ibaon ang mga tao sa kanyang mabangis na pag-uugali ng hindi sumabog sa galit. "Naririnig mo ba iyon?" Tinanong ni Ginoong Chambers kung kailan ang marumi si Harvey ay pupunta rito. Sinipan ni Fred ang pintuan ng ward na may sobrang malamig na ekspresyon habang sumabog siya sa galit. "Napakahalaga ng aming oras dito, bawat solong minuto ay gastos sa amin ng daan-daang libong dolyar. Gaano kakatapang na nagpapahintay sa amin lahat dito? Gusto mo bang mamatay?" Naturally, sinusubukan ni Fred na humiram ng awtoridad ni Larry upang tubasan ang dangal na nawala sa kanya dati. Mangyaring tumabi. Ang karamihan ng tao na nakapaligid sa ward ay naghiwalay, na inilalantad ang isang tao na lumakad. Ito ay walang iba kundi si Harvey mismo. Kalmado siyang sumulyap sa tanawin sa harap niya at sa ward, pagkatapos ay kumalma pagkatapos na tiyakin na maayos si Cynthia. "Kaya't sa wakas ay narito ka, Harvey York." Agad na hinarang ni Fred ang landas ni Harvey at pinakawala ng isang galit na ngiti. "Akala ko magtatago ka na sa iyong shell magpakailanman at hindi na babalik." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kailangan ng isang bagay. Walang ipinakitang emosyon si Harvey, na parang nakatitig siya sa mga pusa at aso sa kalye.
Harvey York, binabalaan kita ngayon. Hindi ako nagpakita dito upang sabihin sa iyo kung gaano ako kalakas. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo na ibabalik ko ang nararapat sa akin. Kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa Hangdian World Studios para sa aming mga pagkalugi ng 10 beses na pabalik, hindi 10 beses na pabalik. Kung maglakas loob ka ring sabihin hindi, masisira ko ang iyong mga binti ngayon at itapon ka sa mga isda. Si Fred ay labis na nangingibabaw ngayon. Matapos malaman na si Larry ay suportado ni Elias, isa sa 6 na prinsipe ng Mordo, na puno ng lakas ng loob si Fred. Sa pamamagitan ng isang napakalakas na suporta sa likuran nila, hanggat hindi sila naitugma laban sa isa pang prinsipe ng Mordo, kahit na si Fred ay magagawa ayon sa nalulugod. Si Fred ang pangunahing halimbawa ng isang maliit na tao na nakalalasing sa kapangyarihan. Ang ilang mga babaeng kilalang tao sa likuran ni Fred ay naglalaro na tumingin sa kay Harvey. Sa kanilang mga mata, naisip nila na ang mga tao na nang-ahas na hamanin si Larry at naging dahilan upang maging ganap na magulo ang Hangdian World Studios ay alinman sa mga mayamang tagapagmana o kilalang mga kilalang tao. Hindi nila inakala na ang ordinaryong batang ito ay magiging sanhi ng lahat ng ito. Ang mga kilalang tao ay hindi kahit napansinin ang bata na ito sa isang kalye. Maliban sa pagiging medyo mas gwapo kaysa sa iba, hindi siya mukhang may iba pang mga talento. Para sa mga taong katulad nila, mas interesado sila kung ang tao ay nagmamaneho ng isang Ferrari. Ang mga magagandang katangian, mahusay na pag-uugali, at mataas na antas ng edukasyon ay hindi nagkakahalaga ng anuman sa kanilang mga mata. At sa sandaling ito, si Harvey ay walang halaga sa kanilang mga mata. Sa pamamagitan ng isang simpleng pagbabawas, ang mga kilalang tao ay mas nadismaya kay Harvey. Sinulyapan nila siya na puno ng pangungutya at kasuklam-suklam, na parang si Harvey ay isang bagay na madaling madakip sa kamatayan. Tama, nagpapanggap pa ba si Cynthia na walang malay? Magmadali at ilabas siya sa kama. Kailangan niyang maglingkod sa akin ng maayos, kung kontento na ako sa kung paano niya ako pinaglangkuran, hindi ko na ituloy ang nakaraan. Kung hindi, gagawin ko rin siyang patay. Huwag isipin na hindi ako maglakas loob na gawin ang ganoong bagay dahil lamang sa isang silid na may sakit. Ang isang pag-uugali ng isang walang prinsipyong playboy ay tumulo sa labas ni Fred. Ang maliit na pritong tulad ni Fred ay hindi dapat bibigyan ng awtoridad, dahil hindi siya mag-atubiling gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang mang-api ng iba kung iyon ang kaso. Ngumiti si Harvey, pagkatapos ay tinanong habang puno ng pag-usisa, tila sa akin na ang marangal na si Direktor Miller ay hindi na nais na mabuhay pa. Paano mo ako haharapin sa oras na ito? Makikitungo sa akin. Pinakawalan ni Fred ang isang masamang ngiti. Harvey York, maglakas loob ka bang hawakan mo ako? Iniisip mo talaga na ang lahat ay magiging katulad ng huling oras. Halika sa akin kung manggahas ka. Babalaan kita ngayon. Kung hinawakan mo ulit ako, ginagarantiyahan ko na ikaw, sampal. Inikat na ni Harvey ang kanyang palad sa kay Fred bago pa niya natapos ang kanyang pangungusap. Sampal. E paano kung hawakan kita? Sampal. Nakakuha ka ng isang maliit na mas malakas kaysa sa dati. Sampal. Ano ang gagawin mo tungkol dito kung hinawakan kita? Sampal. Ano ang iyong ginagarantiya? Isang sampal sa iyong mukha. Patuloy na pinag-swing ni Harvey ang kanyang palad sa mukha ni Fred, ginagawa itong labis na namamaga at nabugbog. Ang karamihan ng tao ay nagpalakpakan matapos makita ang tanawin. Pagkatapos ay sinipa niya si Fred patungo sa mga babaeng kilalang tao. Sakto kapag ang mga kilalang tao ay sumigaw sa takot, mahinahon na naupo si Harvey sa harap ni Larry habang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Kinuha ni Harvey ang isa sa mga tasa na dinala ni George, pagkatapos ay casual na kumuha ng ilang mga sipsip upang magbigay ng sustansya sa kanyang lalamunan. Matapos panasan ang kanyang palad ng tissue paper, pagkatapos ay pinaningkit niya ang kanyang mga mata kay Larry. Ginoong Chambers, hindi ka ba nabigo?
Akala ko luluhod ka sa harap ko ngayon. Hindi ko inakala na maaari ka pa ring umupo pagkatapos ng lahat. Mukhang hindi ako sapat na gumagawa para sa iyo pagkatapos ng lahat. Inalis ni Harvey ang kanyang telepono at nagpadala ng ilang mga mensahe habang nasa gitna ng kanyang pagsasalita. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Larry habang ang kanyang mga mata ay takot na kumibot. Ang masamang balita ay ipinadala sa kanyang telepono ngayon. Ang ekspresyon ni Larry ay lubos na kakilakilabot. Hindi niya inakala na si Harvey pa rin ay magiging kawalang galang na ito kahit sa puntong ito. Harvey York, sa aking paningin, ikaw ay isang binata lamang na hindi alam ang takot dahil sa iyong karanasan, hindi mo alam ang iyong mga limitasyon. Matapos huminga ng malalim, pinigilan ni Larry si Fred at ang iba pa na nababaliw. Pagkatapos ay sinukat si Harvey na may mahigpit na pagtingin sa kanyang mukha. Sa paningin ni Larry, tiyak na matatapos si Harvey sa sandaling ipinakita ni Larry ang kanyang trump card. Kung mangyayari ito, hindi balik kay Larry na lumuhad si Harvey at sampulin siya sa kanyang mukha ng 100 beses o higit pa. Ginoong Chambers, hindi mo ba iniisip na medyo hindi ka pa nag-iisa para sa sanhi ng isang malaking kaguluhan sa isang pampublikong espasyo tulad ng isang ospital? Tulad ng tungkol kay Fred, ininsulto ba niya si Cynthia sa harap ng aking mukha dahil sa palagay niya ay madali akong mabubuli? Si Harvey ay naningkit ang kanyang mga mata habang sumulyap kay Fred, na gumagapang muli. Pagkatapos ay mahinahon na sinabi, "Fred Miller, hahayaan kitang makatakas sa oras na ito dahil hindi ko nais na magdulot ng isang malaking kaguluhan sa ospital. Inaasahan ko talaga na pahalagahan mo ang iyong buhay pagkatapos nito. Kung nangyari ito sa ibang oras, natatakot akong may baon ang iyong katawan sa isang kabaong." Nagsalita si Harvey ng isang mahinahon na tono habang hindi nagpapakita ng emosyon sa kanyang mukha. Naramdaman ni Harvey na madali siyang pupunta sa maliit na pritong si Fred, sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanya ng ilang mga sampal sa kanyang mukha matapos na siya ay galit na tumulo at gumawa ng isang malaking gulo. "Ikaw," nanginginig ang kanang kamay ni Fred habang tinuturo si Harvey, at masamang nais niyang alisan ng balat si Harvey ngayon. "Harvey York, hindi ka na makakaalis dito. Tama. Mamamatay ka bago mo malaman na ikaw at ang iyong pangkat ng mga taong bundok." Ang mga babaeng kilalang tao ay nakatingin din sa kay Harvey, na iniisip na ang bastard ay dapat na ipakain sa mga isda matapos na paghagupitan ang kanilang mahal na Direktor Miller. Si Director Miller ay makapangyarihan sa lahat. Si Direktor Miller ang lahat. Ang mga taong nakakasakit kay Director Miller ay dapat parusahan ng kamatayan. Hindi pinansin ni Harvey ang lahat ng maliit na prito at sinulyapan si Larry. "Ginoong Chambers, hindi na kailangan nating pag-usapan ang walang katuturan ngayon. Bakit ka nandito ngayon? Narito ka ba upang lumuhad at humingi ng awa? O narito ka upang humingi ng pahayag? Kung narito ka para sa huli, natatakot ako na hindi ko gagawin iyon." Matapos makita ang hindi magandang mukha ni Harvey, umupo si Larry ng diretso at nagpakita ng isang ekspresyon na malamig na yelo. "Harvey York, kung minsan mas mahusay na hindi makipag-usap ng malaki. Aaminin ko na minamaliit kita, at mayroon kang ilang kakayahan at kumpiyansa. Nakakahiya na maliban sa totoong mga Diyos ng Mordo, hindi sapat ang kumpiyansa para sa iyo na sumalungat sa kanila. Hindi mo rin masimulan na maunawaan ang Diyos na sumusuporta sa akin ngayon. Kung nakikita mo siya, luluhod ka kahit ayaw mo." Hinawakan ni Larry ang kanyang kamay habang nasa gitna ng kanyang pagsasalita. Ang kanyang personal na katulong pagkatapos ay nagdala ng isang Kat-Anji tanging kahon at binuksan ito ng dahan-dahan sa harap ng lahat. Isang badge na may pangalang Patel na inukit dito ang lumitaw. Ang badge ay tila napakasinaunang, isa na ginawa ito sa panahon ng medieval. Ang kahulugan na kinakatawan ng badge ay gagawa ang sinuman na nanginginig sa kanilang mga paa. Kabanata 1815. Patel. Matapos makita ang badge, tinanong ni Harvey habang puno ng pag-usisa.
Ang maharlikang Patel na pamilya mula sa Golden Sands na wala na. Gaano ka kaalam? Inilagay ni Larry ang kanyang hinlalaki patungo kay Harvey. Ang badge na ito ay kabilang sa prinsipe ng pamilyang Patel sa Mordo, si Prince Elias Patel mismo. Isa rin siya sa 6 na prinsipe ng Mordo. Hiniling niya sa akin na dalhin dito ang badge at sabihin sa iyo ang 3 bagay. Bilang isa, itigil ang iyong pagsugpo laban sa Hengdian World Studios. Bilang ng 2, bayaran kami para sa pinsala ng 2 beses. At number 3, lumuhad sa harap ko at humingi ng tawad. Hahayaan niya ang lahat na mag-slide kung magagawa mo ang lahat ng 3 mga kahilingan na ito. Kung hindi, ikaw at ang mga taong sumusunod sa iyo ay magkakaroon ng kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Nagpakita si Larry ng sobrang malamig na ekspresyon matapos niyang magawa ang kanyang pagsasalita. Gaano karaming mga tao ang maaaring magkaroon ng isa sa 6 na prinsipe ng Mordo bilang kanilang suporta pa rin? Tinakpan ni Fred ang kanyang mukha at sinabi, Harvey York. Dahil alam mo na ang tungkol sa pamilyang Patel, syempre malalaman mo ang uri ng tao na si Prince Patel. Tanungin ang mga tao sa likod mo. Tingnan kung sa tingin nila na maaari mong hamanin si Prince Patel mismo. Walang sino man ang maaaring maprotektahan ka mula dito. Hindi pa huli ang sumuko ngayon. Kung medyo mabagal ka, hindi ka rin magkakaroon ng pagkakataon na gawin ito sa ibang pagkakataon. Si Fred ay nararapat na nakikipag-usap sa kapangyarihan ng ibang tao, na para bang siya ang maalamat na si Prince Patel. Matapos marinig ang tungkol kay Prince Patel, ang mga babaeng kilalang tao lahat ay nahawa sa pangalan. Alam nilang lubos na mabubuhay nila ang kanilang buhay na puno ng kaluwalhatian at kayamanan kung sila ay magiging babae ni Prince Patel. Kalmadong sinabi ni Harvey habang puno ng pag-usisa, ang 6 na prinsipe ng Mordo. Kaya dapat akong umakyat laban sa mga taong ito dito sa Mordo. Ngunit bakit sa palagay ko ang pamagat na ito ay hindi lahat mahusay? Kalmado si Harvey. Nakilala na niya sina Lucas at Terry. Ito ang unang pagkakataon na naririnig ni Harvey kung sino si Elias, ngunit hindi siya natatakot. Sa kanyang mga mata, kahit na ang maharlikang pamilya Patel na ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman maiintindihan ay walang isusulat sa bahay. Sa tingin mo, bata, mayroong ilang mga bagay na masasabi mo, at ang ilan na hindi mo dapat pag-usapan. Tila hindi siya nasisiyahan sa pagmamataas ni Harvey. Naiintindihan ko na ang mga kabataang tulad mo ay hanggal na mayabang, nagsasalita ng malaki para lamang sa iyong pagmamataas. Iyon ang dahilan kung bakit bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hinawakan ni Larry ang kanyang mga daliri, ang kanyang personal na katulong pagkatapos ay naglabas ng isang listahan at inilagay ito sa harap ni Harvey. Ang bawat solong detalye ng pagkalugi ng Hengdian World Studios ay isinulat sa listahan ng maayos at malinaw. Mahinahon na sinabi ni Harvey, kung hindi ako tumitingin, iniisip ko na hiniling mo sa akin na bayaran ang iyong mga pinsala. Naningkit si Larry, dahil sa sanhi ka ng isang malaking kaguluhan, ang mga stock ng aming kumpanya ay nahulog sa ilalim ng limitasyon ng 2 beses. Nawala namin ang halos $782 milyong dahil sa iyo. Kasabay ng iba pang mga pagkalugi, dapat itong halaga sa bilang na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang magbayad sa amin ng $3.2 bilyong sa kabuuan. Hindi nagalit si Larry noon, ngunit hinahanap niya si Harvey na may matuwid na pagtingin sa kanyang mukha. Bibigyan kita ng 1 buong linggo upang makakuha ng pera. May problema ba tayo? Tumawa si Harvey, 3.2 bilyon lang. Sigurado ka bang hindi mo nais ang higit pa doon? Ang mga kilalang tao ay nakatingin kay Harvey na puno ng pagkasuklam matapos marinig ang mga salitang iyon. Ano ang punto ng pakikipag-usap ng malaki sa puntong ito? Nagyayabang ka pa. Dapat ay wala ka sa iyong isipan kahit na sabihin ang gayong bagay. Wala kang ideya kung ano ang iyong mga limitasyon kahit na ginagawa mo. Nagpapakita na parang ikaw ay isang prinsipe o isang mayamang tao.